Ako talaga guys ay nag-overthink malala. At napakatagal na tong namumuo itong tanong na to sa aking isipan. Dito sa ating number one senator na si Robin Hood Padilla. So gusto ko sanang masagot kung makita niyo man tong video na to na ano nga ba ang mas mahalaga at mas matimbang? Yung hustisya or yung pagkakaibigan? Yan ho yung pinaka tanong ko kay Senator Robin Hood Padilla bago ho magtapos itong taon na to. Kasi pinapakita guys ni Robin Hood Padilla, ni number one senator natin, na parang hindi siya para sa bayan eh. Hindi siya para sa hustisya. Hindi siya para sa mamamayang Pilipino, kundi mas pinapahalagan niya yung pagkakaibigan nila ni Pastor Kibuloy. Kaya kung makikita nyo guys, sa dalawang issue, which is, di ba, mayroon hong issue si Pastor Apollo Kibuloy sa mga di umano, allegedly, na kanyang mga, about sa isyung sex trafficking, human trafficking, di ba, abusive na pagkilos ni Pastor Apollo Kibuloy, di umano, kasi yun ho yung pagsisiwalat ng mga testigo ni Senator Risa Ontiveros. Tapos ang sabi niya, dapat paimbestigahan yung mga testigo na yan, yung mga complainant. Di ba nakakapagtaka na, di ba dapat ang iimbestigahan dito yung akusado para malaman kung totoo nga ba ang ginagawa niya or hindi. So yun guys yung napansin ko mas matimbang kay Robin Hood Padilla yung kanyang pakikipagkaibigan, yung friendship nila ni Pastor Apollo Kibuloy. Kagaya din dito sa SMNI, 'di ba? Hindi niya gusto yung ginawa ng MTRCB at ng NTC sa pagsuspinde dito sa dalawang show for 14 days sa MTRCB ng SMNI, which is yung gikan sa masa para sa masa at laban kasama ang bayan. And hindi rin siya guys approve. Hindi niya approve ang ginawa din ng NTC, yung pagsuspinde ng buong operation for 30 days. Di ba dapat na Robin Padilla bilang isang senator, ikaw ay mambabatas? Di ba dapat marunong kang maging fair, neutral sa lahat ng bagay? Sa complainant man yan or sa Philippine law. Di ba? Sa batas ng bansang Pilipinas. Kasi senator ka, you are a elected official. Dapat maging fair ka. Hindi yung nag-benefits ka lang dito, tapos dyan na yung yung praise mo sa kanya. Parang mali naman ata yun. And then beside guys, as a number one senator, di ba dapat pahalagahan mo yung pagiging number one senator mo to the point na dapat ginagawa mo yung sarili mong magandang ehemplo sa mga kabataan, sa mga mamamayang Pilipino, na ikaw yung magiging susunod na yapak ng susunod na henerasyon sa pagiging senator. Kumbaga, ikaw yung magiging, magiging basihan nila. Na dapat pag maging senator ako, gayahin ko si Robin Padilla. Patas, nag-iisip, 'di ba? Bawat sinasalita ng bibig may laman, may kalaliman. 'Di ba dapat ganun? Pero bakit parang yung mga quality ng naggagandahang senator, hindi ko makita sa'yo. Basta lang meron ka lang maibusil, 'di ba? Na statement, na patikas-tikas, maangas, abay okay na sa'yo. Pangit naman ata yung puro lang angas pero walang laman. 'Di ba guys? As a number one senator, dapat maging magandang ehemplo ka sa mamamayang Pilipino. Para, sundan yung yapak mo at hindi ka malimutan ng sambayan ng Pilipino to the point na, ito si Robin Padilla bago magtapos ang kanyang termino, ang dami niyang nagawang maganda. Talagang hindi namin to malilimutan. Yung ganun, no? Yung nag-iiwan ka ng magandang image sa mamamayang Pilipino. Kaso, wala. 'Di ba? Lahat na lang dinisappoint mo. Unang-una yung mga loyalista. Sino yung pinasalamatan mo una nung nanalo ka? Si Chris Aquino. Kaysa sa mga solid unity team na sumuporta sa'yo. Kasi ang rason ni Robin Hood Padilla, hindi nga marunong magtanaw ng utang na loob eh. Ang rason ni Robin Hood Padilla, hindi naman ako kasama sa unity team, pero kasama ka sa mga campaign rally.
Tapos pangalawa guys, yung mga batas na, pinapatupad niya, related sa sarili niya. Yung same-sex marriage, di ba meron siyang kapatid na syukla. At yung divorce, kasi yung anak niya, di ba, may issue dito kay Aljur Abrenica, itong si Kylie Padilla. Yung mga batas niya ay pumapabor lamang ho sa kanya based on his own experience. Bakit naman ganun, Robin? Bakit hindi mo isipin yung mamamayang Pilipino, hindi yung pagiging makasarili mo? Tapos ito yung napansin ko kay Robin Padilla. Flex siya ng flex ng mga bayani to the point na magagalit si Andres Bonifacio niyan, pinupost yung mukha ni Dr. Jose Rizal ng La Solidaridad. Pero napaka-double standard mo sa punto na sinasamba mo si Joma Sison. Ano yun, Robin? Ano yun? Diba? Ang dami kong katanungan sa'yo na hoping sana makita mo tong video na to, vlog na to, at magkaroon ka ng kasagutan. Anyway, going back sa ating topic na ano nga bang matimbang kay Robin Padilla? Hustisya, kapakanan ng sambayan ng Pilipino, o yung pagkakaibigan nila ni Pastor Apollo Kibuloy? Kasi ang nangyayari dito guys, negative vibes siya sa gobyerno, contradict siya. Diba? Napapansin nyo naman yan? Tapos, pabor na pabor siya dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa, kay Pastor Apollo Kibuloy, pabor siya at hindi siya pabor sa mga ginagawa ng mambabatas regarding sa mga related na cases ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Diba? Bakit puro ka pagdududa? To the point na pinagdududahan mo yung mga testimonya. Tapos, napansin ko din dito kay Robin Padilla, lahat na lang ng against kay Kibuloy, parang galit siya. Lahat ng nangyayari sa Seminay, hindi siya sumasang-ayon. Bakit naman ganun, Robin? Hindi mo ba alam yung salitang fairness? Neutralship? Wala ba yan sa bokabularyo ng number 1 senator natin? Bakit ganun? Nakaka-disappoint lang, guys. So, sana, yung mga question ko na yan, masagot bago tapos itong taon na to. 25 na 25 ngayon, no? Christmas na Christmas. Sana naman, masagot itong ating nag-iisang katanungan. Nag-iisa ba? Mukhang marami akong naitanong ngayong gabi na to. Yun lamang ho, guys. Kasi, matagal na yan tumatatak sa isip ko eh. Parang feel ko, yung senator natin ngayon, parang may kulang-kulang sa pag-iisip. Nakaka-disappoint. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.